Sila'y mamamatay sa isang iglap sa kalaliman ng gabi. Ang mga tao ay nayayanig at sila'y lilipas. Ang mga makapangyarihan ay aalisin, hindi sa pamamagitan ng kamay ng tao, sapagkat ang kaniyang mga mata ay nasa mga lakad ng tao, at nakikita niya ang bawat niyang hakbang. Walang kadiliman o lubhang makapal na dilim na mapagkukutaan ng mga manggagawa ng kasamaan, sapagkat hindi na kailangan pang siya sa atin ng alahayayang tao upang siya'y humarap sa kanya sa paghatol. Kanyang dudurugin ang mga makapangyarihan nang hindi man lamang sinusuri, at maglalagay ng iba sa kanilang dako. Kaya't kanyang nakikilala ang kanilang mga gawa, at kanyang ibinabagsak sila sa gabi, at sila'y nadudurog. Kanyang sinasaktan sila gaya ng mga masama sa piling ng mga nakakakita, sapagkat sila'y tumalikod sa pagsunod sa kaniya, at hindi ninais na umunawa sa kanyang mga daan. Ano ba't ang daing ng dukha ay nakarating sa kanya, at kanyang dinilig ang daing ng nagdarahop. Kapag siya'y tumahimik, sino ang hahatol sa kanya? Kapag kanyang ikinubli ang kanyang mukha, sino ang makakakita sa kanya? Siya'y namamahala sa mga bansa at sa bawat tao, upang ang taong walang alahayaya ay huwag maghari, at upang huwag maging sila sa bayan, sapagkat may magsasabi sa alahayag, ako'y nagtiis ng parusa, hindi na ako magkakasala pa. Ituro mo sa akin ang hindi ko nakikita. Kung ako'y gumawa ng masama, hindi ko na gagawin pa. Magbibigay ba siya ng gantimpala ayon sa iyong nais? Dahil sa iyong pagtangging magbago, ikaw ang dapat magpasya, hindi ako. Kaya't sabihin mo ang iyong nalalaman. Ang mga taong may pangunawa ay magsasabi sa akin, at ang pantas na nakikinig sa akin ay magsasabi. Siyo ay nagsasalita ng walang kaalaman, at ang kanyang mga salita ay walang karunungan. Kung saan